We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kagwala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte Tan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisay ang nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kaaga ko naman sa Eden Prietos live din sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Iloilo City Police Office nagapahanumdum sa publiko ilabi na sa mga motorista nga magdoble halong. Ini matapos mag-viral ang video sang isa ka babae nga nagatuyo nga magpangbukas sang mga salakyan nga nakapark. Halonggid, otoridad, ginapasiguro ang seguridad sa mga pamalay sa buong madamo ang nagabakasyon. Nakatutok John Sala live. John, ano latest? Kate Adrian, wala sang ginatawag nga tuman ka sigurista ilabinagid kung kaugalingon nga seguridad ang ginaistoryahan. Gani pahanumdum sang Iloilo City Police Office sa publiko ilabinagid sa mga motorista nga mag-aligmat kag maghalong sa lugar nga ginaparkan sang inyo salakyan. Hambal nila diri lang kuno sa Pilipinas nagakatabo nga napindot mo na ang automatic lock sang salakyan. Ginasikyar kuno sa gihapon kun nalock gid man ini. Trust issues yarn. Apang di bali na kuno nga mamunuhan nga sigurista pero suimanong June ginasikyar gid isa-isa ang pertahan sang salakyan sini antes ini maglakat sa parking area. Balaan naman naton nga may nagaamo na kunti siguruhon ta eh. Ay ti karon tuod nga nalock na way takabalo basi kung may mga isang seatbelt bala nagabunggo sa perta. Di taman mabalaan kung ano gid ang kuan nila basi ang mga nagaamo na kabalo man sila mag-abrace ang mga pertahan na asang salakyan bisa nakalock siguro. Ilabi na subong nga viral sa social media ang video nga ini sang isa ka babayi nga nagtuyo pamukas-bukas sa mga salakyan nga nakapark sa atubang sang mga establishmento sa syudad. Sino sa Iloilo City Police Office, ilan na nga natumod ang babae sa video nga may record sang pagpangawat pero wala sang formal nga reklamo. Ginapatihan may diferensya sa paminsaron ang babae. Sa piyak sini kinahanglan nga mag-aligmat ang publiko sa gihapon, ilabi na sa mga gamit nga ginabilin sa sulod sang salakyan. Siguruhon naton nga nakalak ina maayo kag gina-discourage naton ang tanan nga magbilin dira sang ilang mga malahalon nga kagamitan. Agud mas mangin protektado ang salakyan, dapat nga sa mga parking areas lang sa diin may security guards magpark. Magluwas sa mga salakyan, hugot man nga ginapanawagan sang ICPO ang pagsikyar sa mga pamalay antes maglakat o kung magbakasyon. Siguruhon gid naton man nga properly secured lock, properly masiguro naton naka-switch off ang aton nga mga kuryente dira sa aton panimalay, lock tanan, wala sing mga lugar or oportunidad nga masudlan ina sang kawatan. Ginaimbestigaran naman sang Iloilo City Government ang hitabo dala pahanumdum sa publiko nga mag-aligmat kag gilayon nga i-report pananglitan nga makakita sang kasubong nga insidente. Gert, laki pagid sa pahanumdom sang ICPO ang inabalang pamatasan sang iban nga mga motorista nga kun madasig lang ang ilang transaksyon sa isa ka establishmento, masami ginahazard nila kag ginabayaan ng salakyan nga wala sa nga tawo sa sulod sang salakyan. So prone ini sa pagpangawat o kun salisi. Ang inapagid ang pagpangita sang parking area o kun space kun kagabihon, siguraduhon gid nga ang pilion nga parking space ang madamo sang suga o kun may ara sang nagabantay nga security guard. Gert? Madamo gid nga salamat kapuso John Sala.
Kapuso sa Bacolod City naman untat biyahe buwas kanselado. Plano nga transport strike ipatigayon gihapon sang grupo nga Bacolod Incorporated sini nga semana. Apang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagdesisyon na nga wala na sa extension sa deadline sang consolidation sa mga PUV. Yaring balita katon gintutukan. Wala sa matabong nga transport strike sa Bacolod City buwas. Ini ang ginkumpirma sa Bacolod Incorporated nga affiliate sa National Transport Organization nga Manibela kag Piston. Apang apisar kanselado sa Miyerkules, posible gihapon nga madayon ang untad biyahe sini semana sang kapini sa kalibo nga Bacolod operators kag members. May aragid nationwide transport strike ang aton nga piston. So sa Bacolod dire, nag-unite man kami sa nga piston dire para sa tikang para sa aton tanan nga kausa nga hindi madula sa dason nga binulan kag hindi makonsolidate na. Natunga sa duha ka paksyon ang grupo sa Bacod apang sa piyak sini tigob kuno sila sa gihapon sa away kontra modernization kag consolidation deadline nga gudob na lang sa Desyembre 31. Samtang ang grupo naman United Negros Drivers Operators Center o kunundok nagsapol na kuno sa LTFRB 6 kag nakakuha sang pasaling nga ipaiway ang deadline sa consolidation. Ang grupo naman sang SS Stone kag Febacta ginapanguyatan na pasaling Bacolod City Mayor Albi Benitez nga makabiyahe pa ang mga daan nga units tubtob ginakulang pang modernized PUJ sa Bacolod. Apang subong adlaw ginanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga wala na sa extension ang December 31 nga deadline para makonsolidate ang mga public utility vehicle. Samtang sa Bacolod City, nag-average sa 40,000 pesos ang kada adlaw nga makolekta sang bitaw halin sa mga nag-violate sang towing and clamping ordinance. Ini kung basihan ang December 1 to 7 nga operasyon sang bitaw. Posible nga magdako pa ini sa tion nga mag-abot ang duga nga maggamit nga tire clamp sa 2024. Ginapaandaman man sang bitaw ang mga modern jeep nga ginahimong terminal ang mga dalan nga isang bata alihis mansilingan nga ruta sa downtown area nga ginadugukan sang mga pasahero. Reklamo na ang pumuluyo nga dira na sila ga plastar sa main highway. So all over Bacolod nakita na. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, CCTV footage sa pagpondo sang Ceres bus kag pagkayo sa banwa sang Tobias Fournier ginatutukan sang otoridad. Samtang bangkay sang magpamilya nga lakip sa mga napatay sa aksidente na talana nga dalon sa South Cotabato subong nga adlaw. Si Tess Ordales nakatutok. Ginabuligan na sa Antique Provincial Government ang pamilya sang maghimata nga nalakip sa mga napatay sang nahulog ang bus sa Pilas sa Hamtic, Antique. Sino kay PDRMO Head Broderick Train, ginaproseso na sang probinsya ang mga papeles sa gudma padala sa South Cotabato ang bangkay ni Fritzy Alcala, isa katuig nga bata, Frederica Singh, kag-utod ni Fritzy nga si Jessie Haveliana. Wala pa man nakumpirma kung ipadala man ang bangkay ni Jo Marie nga bana ni Fritzy. Marumduman nga nagbakasyon lang ang mga ini sa Guimaras kag naglagaw sa Iloilo antis nagpadulong sa Antique agud magbisita sa pamilya ni Jo Marie sang natabo ang aksidente. Base sa Thursday, no, mapagwa na ang ilang mga bangkay para makapauli naman sa ilang residente. So ang iba nga mga bangkay nga ara sa funeral parlor na mga 4 naman ang na transfer na sa ilang mga residente. Naghalad naman sang pangamuyo, nagsindi sang kadila kadaghalad sang bula mga katapos ang isa ka NGO sa banwa sang Hamtic sa lugar kung saan nagluntad ang aksidente. Sunod sa tagpamuno sang grupo isang ilabyan sa mga napatay, gani pa maagi inilago di pangamuyo nga idaliwat matabong aksidente nga nagkuha sang kabuhi sang 19 tanan ka mga biktima. Nagkanta kami dito sang flower offering, candle lighting, then nag-prayer kag nag-blessing kang area nga sila gid nag-spearhead sa pag-pray over sa dito sa dalong gid. Samtang padayon naman ang pag-imbestigar sa kapulisan sa kamangdanan sa pagkahulog sa series bus sa Pilas. Marumduman nga overspeeding ang isa sa mga gidalentaw sa otoridad base sa pahayag sa mga saksi sa palibot. Sa subong nagapakigangot na mga ini sa mga barangay nga nalabayan sang series bus. Sa barangay Lindero sa banwa sang Tobias Fournier nakuhaan sang CCTV nga nagpundo ang series bus na naog ang konduktor, ginsundan sang driver kag may gintando ka mga ini sa magtimba nga bahin sang bus. May pila ka residente nga nagbulig pa sa mga ini. Masobra 4 ka minuto sang gindugay antis naghali ng bus sa lugar. Plano karon sang PDRMO Antique nga magpakigangot sa Tobias Fournier MDRMO agud makakuha sang kopya sini.
Ebidensya pa na nag-check sila kung yung mga gamit. Meaning pa siya driver, nakapagyan na may diferensya sa lakyan. Basis man na siguro. Makakuha sila ng mga iba pa mga details. Upod kay Romel Porquia, Tess Ordales, One Western Visayas. Mga kapuso, ginkumpirma sang Philippine Army nga ang napatay nga ginapatihan katapos sang NPA sa enkwentro sa Barangay Hayobo, Lambunaw, amo si Bambi Vicente, 35 anyos, residente man sang among lugar. Ang impormasyon na base man sa mga anay rebelde nga nagsungka sa militar kag asset sa lugar. Ginaaligar nga si Vicente upod sang 5 pa ka mga armado nga lalaki nga nakapalagyo. Apisar na tapos na ang clearing sa encounter site, nagapabilin gihapon sa lugar ang tropa sang gobyerno agud mabantayan ang seguridad sa mga residente. Nakaalerto naman ang militar sa nagahilapit nga anibersaryo sang NPA. Ang aton gina-prevent nga hindi sila makakandak sa atrocities, makapagsunog sa mga farm machineries, ang aton nga mga construction equipment, kag makagamo sa mga aton mga komunidad. So ang aton nga tropa gina-maintain lang naton ang aton nga presensya. Samtang mga puso mga empleyado naman sa Negros Occidental Provincial Government ginpaidalom sa mandatory drug testing pati na ang gobernador sa probinsya kag iban pa mga opisyales. Nakatutok, Aileen Pedreso. Wala sa nangin exempted sa mando ni Governor Eugenio C. Lacson nga ipaidalong sa drug test ang tanan nga nagatrabaho sa provincial government. Ang mga job order, casual, contract of service employees, pati na opisyales ang nagkasa sa test nga nagatuyo lantawon kung may nagagamit sa illegal nga droga sa hanay sang LGU. May sanctions kita nga ihatag, no? And of course, na-announce naman na sila. We are hoping that as a matter of procedure, it's accepted biskansa din ng LGU subong nga maka-ensure kita drug-free workplace sa provincial capitals. Wala naman sung problema sa pila ka mga empleyado ang test agud mapakita nga hilway sila sa droga. Kutob nga diyon, maklear lang mga ilang mga kagalingon, mas nami ang wala kami agabisyo. First is kung magkadto ka sa private, mahal gid ang magpa-drug test. So bintaha ni sa aton nga mga government employee kay first libre ni siya. At the same time, mangin aware man ang mga empleyado kung anong gakalatabo sa aton nga susyudad. Magluwas sa mga empleyado, nagpaidalong man sa drug test ang gobernador sang probinsya. Ang drug test pamaagi sang gobernador, agud masiguro nga drug-free ang provincial capital. Upod Geruel Manggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga aktibidades sa dinagyang 2024 plastado na. 8 ka mga eskwelahan magapaindis-indis sa tribe competition. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales. Masobra sa kabulan ang isang Best Cultural Festival sa pungsod nga dinagyang all set na ang tanan ng mga aktibidades na ginabantayan. Hindi lang sa mga Ilonggo kundi pati sa mga bisita halin sa nagalain-lain na lugar sa kalibutan. Isa sa major innovation sa 2024 edition sa Dinagyang Festival ang pagbalik sa school-based tribes. Sa December 16, magalibot ang mga tribo sa syudad, humalin alas 4 sang kagahon para sa pamukaw. Sa Enero 12 ang opening salvo. Kagang carousel type nga pasundaya kag sadsad sa mga tribo sa 4 ka mga judging areas, hiwaton sa Enero 28. We continue to offer this as a prayer to Santo Niño. That's the only way to go, and give our best effort for every festival. Ang probinsya sa Iloilo, siyempre mapasundayag man. Siyam ka mga banwa ang mapasakop sa kasadiyahan sa Kabanwahanan. Kung sa rin mismo ang ginapapugal ng festival sa Kadabanwa, ang ila ipakita sa mga bisita. Happy man kami sa siyam nga magapasundayag sa 2024 kasadyahan sa Kabanwahanan. Lain-lain man ang mga temas ang ilang ang mga pagapresenta during the contest proper. Hindi man madula ang masanag kag matinoagon nga performance halin sa 7 ka mga grupo nga magasambuha sa illumination sa Enero 26. Sa Enero 27, alas 7 sang gabi ang Grand Religious Sadsad sa San Jose Placer Parish. Tess Ordales, One Western Visayas.
Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, rectification para sa depektibong nga ungka flyover suguran matapos ang Dinagyang Festival 2024 suno kay Anay Senador Franklin Drilon. Pagkayo sini ginalauman nga matapos sa Agosto sa madason nga tuig. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nabato na sa Department of Public Works and Highways 6 ang budget nga 100 million para sa rectification ukod pagkayo sa depektibo nga ungka flyover. Dako nga halit ang natugas ang depektibo nga proyekto sa publiko, ilabi na sa mga commuter kag motorista. Kung si Ace Pagani ang pahambalon, kalbaryo ang adlaw-adlaw nga paglabay sa lugar, ilabi na kung traffic. Base mag-cost na naman sa minimal nga traffic during rush hour, especially no. But let's just see the good side of it. Nga ang tinutuyo sang sini nga pagkayo is para man sa kamayuhan kag safety sang tanan. Sino kay Anay Senador Franklin Drilon kag among nanguna sa pagpatigayon sang nasambit nga proyekto, suguran ang pagkayo sang proyekto sa Enero sa madason nga tuig. They are going to start construction upon my request after the Dinagyang para hindi masyado matraffic. Ginalauman nga magapugok ang trapiko sa mga holiday season kag sa palaabuton nga Dinagyang Festival 2024. Gani pananglitan nga magsugod man sang mas temprano ang jet grouting nga isa sa mga procedure sa rectification ginakonsiderara sang DPWH 6 nga buksan sa gihapon ang flyover. We will consider mag-open sa babaw para at least ma-ease ang traffic, especially this Christmas holidays and also the incoming Dinagyang Festival. Gina-evaluate pasubong sang DPWH 6 ang tanan ng mga dokumento kag papeles ante si anunsyo kung sinong ilan napilian sa mga nagpasakop sa bidding process para sa pagkayo sang flyover. Dugang panidrilon, natunan pa sang technical team kung ang mga rectification sa ungka flyover ang mangin epektibo man sa Aganan flyover. They are going to examine whether the remedial design for Ungka would be applicable to Aganan. That is funded already because they stopped the construction in order to check on the design. So the Ungka flyover hopefully will be finished by August. Samtang subong hapon, gininagurahan ang Hibaw-an flyover nga natala na buksan sa Disyembre 15. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Mapungsa sa Bacolod City naman, pagpahanugot sang pagbaligya sang palupok sa likod sang Pope John Paul II Tower, ginaproseso na. Mga managbaligya, ginareklamo ang pagpangawat baw sa ina materyales sa ginapatukod nga stalls. Yarig balita nga itong gitutukan. Malayo-layo pa antes buksan ang ining mga stall sang palupok kag fireworks sa naandan nga site sa likod sang Pope John Paul II Tower. Apang wala na ini ginabayaan sa mga tagiya. Ginatarget kuno abi ini sa makawatan kag mga pamatanon ang ilang mga materyales sa ginagamit sa pagpatukod sa mga balaligyaan. Diri may nagtamwa din yung bata Bata pa kayo. Yung kumano ka? Gabi na ni, kagahon ni subong, mano ka di. Lakat sa dayon. Ang ila ginapanghakroy, wala pa ganing nakasugo na negosyo. Daw malas lang dala sa makawatan nga nagasulong ilabi na kon kagabihon. Mayara lang kasi sa mga tigulang lang. Tapos may mga putsa ng bata. Siguro ang bata, siguro lang mga lookout nila. Siguro. Tapos kung masugat aman sila naman dito, di naman sila kadagan, kisagan na dumabato pa rin. Nagpasaling ang kapulisan nga magpahamtang sang bantay sa lugar. Samtang may kabugusan niya si 63 ka miyembro sa Bacolod City Firecrackers and Pyrotechnics Vendors Association ang nagaproseso sa inapermiso sa Regional Civil Security Unit. Ang likod sa Pope John Paul II Tower ang nagisahanon nga lugar nga panugutan nga makabaligya kag makabakal sang palupok. Ang physical nga compliance sang structure according sa 550 naton sa ilang sketch plan na tuman naman, magplastar na sila muna na pagkakatakato ng budget inspection para makita nato sa mga compliance nila sa regarding sa mga protection devices na dapat ibutang dito. Ginapahanumduman ang mga manugbaligya nga magluwas sa permit gikan sa RCSU 6. Sikyaron man dapat ang permit to transport gikan sa source o dealers. Ganayon nga kumpiskaron mga stock kung wala permiso nga ibiyahe.
Base sa Republic Act 7183 o Kanan Act regulating the sale, manufacture and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Pila sa mga ginadumilian ang Super Lolo, Goodbye Earth, 5-star whistle bomb, atomic triangle, piccolo, watusi, bogo, kag plapla. Ginadumilian ang boga ang isa sa mga nagapangunang kausa sa aksidente, ilabi na sa kabataan. Opoy Kiril Gisillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Igaduso sang Regional Development Council 6 sa national government nga mapunduhan sang Department of Budget and Management o kun DBM ang napulo ka infrastructure development program sa rehiyon. Ini ang resulta sang ginhiwat nga pagsinapol sa Macau sa mga miyembro sang RDC-6. Suno kay RDC-6 Chairman Bacolod City Mayor Albi Benitez, ang napulo ka proyekto ang ginalakipan sa mga taytay sa Negros Occidental. Kabahin man sa tutukan ang implementasyon sa Panay Guimaras Negros Bridge. Wala madala sa priority project ang ginaduso ni Anay RDC-6 Chairperson Antique Governor Rodora Cadiao sa RDC nga dalan nga solusyon sa ginakabig killer curve sa barangay Igbuga kay Hamtik Antique. Suno kay Mayor Benitez, wala na linya ang dalan sa Hamtik sa priority projects bangod hindi manini isa ka development program. Sa baylo ginaduso sa national government, pinaagi sa DPWH agud mapunduhan ang madugay na nga ginaduso nga proyekto ni Governor Cadiao. So we chose mga high-impact projects that will bring development. So ang mga regular nga mga, let's say, kurba nga needs to be rectified for safety purposes, dapat DPWH should just do that without the need of RDC endorsement. Truck nga may karga nga mga sandiyan na tumba kag nagbalabang sa dalan sa Sipalay City. Samtang 3 kasalakyan nagkarambola sa Dumangas, Iloilo. 7 gindala sa ospital. Si Rujimar Socaldito nakatutok. Nagresulta sa pagkarambola sa mga salakyan sa Barangay Pagdugi, Dumangas, Iloilo sang Sabado ang pag-U-turn sang dipasahero nga jeep nga ginamaneho ni alias Randy. Base sa investigasyon sang Dumangas Police, may sakay nga pasyente ang jeep nga dalon kuntani sa ospital sa Barotac Nuevo. Apang pag-U-turn sini, nabungguan ini sang pick-up. Bangod sa natabo, gindala sa ospital ang driver sang pick-up kag 6 kasakay sang jeep. Temporaryo naman niya ginkustodiya sang Dumangas Police ang driver sang jeep agud maimbestigaran ang natabo. Nagbalabag ang truck nga ini nga may karga nga mga sandiya matapos nga nagbaliskad sa Barangay Hill, Montilla, Sipalay City Sabado sang udto. Padulong kuntani ang truck sa public market sang Sipalay City agud mag-deliver sang sandiya halin sa Iloilo. Suno sa driver, wala nagkagat ang preno sang truck, gani hindi na sini makontrol ang salakyan. Dugang pa nga dulugon ang lugar sa diin natabo ang aksidente. Pati ang nasugata nga motorsiklo naglikaw gani na hulog sa kanal. Nakaagom sa minor nga pilas ang rider upod ang duha ka mga angkas sini. Nagpamalibad ang truck driver nga magatubang sa kamera samtang padayon pa ang investigasyon sang Sipalay City Police sa aksidente. Nagkatapok na ang mga bala sa tubang balay. Tapos may naglupok na, bati kami naglupok. Pagduwa na mo, nakita na naman yung sarakyan ng kayao na. Rujimar Socaldito, 1 Western Visayas. Gin-share ni The Missing Husband star Jack Roberto nga wala sa nga naman nga material nga bagay ang magkabaylo sa real happiness subong nga Christmas. Ang iya kuno wish among good health para sa family. Sige-sige nga career kag mas mabinungahon nga business. #thankful si Ruru Madrid. Sa malipot lang at iyon, nagatrabaho sini sa Black Rider si Monsor del Rosario bilang si Nolan. Nga right hand sa ilabo sa sindikato nga karakter naman ni Raymond Bagatsing. Intense sa mga action scenes ang duha, tubtob na patay na ang karakter ni Monsor. Madama ko na sa natunan si Ruru kay Monsor, ngay sa nakabatikan nga aktor kaghanda sa naman nga role. Samtang yari naman ang mga eksena nga mo dapat mamiss sa Black Rider. Makaluwas pa bala si Elias sa trap nga himuon ni Romana. Sino balang bagong karakter nga magaserbi nga witness sa Palanga Massacre. Ina kagiban pa nga mas maksyon nga mga eksena ang bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
kapuso, amat-amat na liwat nga nagabalik ang northeast monsoon o hangin amihan sa pila ka bahin sang pungsod. Apektado sini ang extreme northern Luzon, samtang ang iban nga lugar naman apektado sang easterlies. Base sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Aklan, Capiz, kag pila ka bahin sang Negros provinces. Manami naman ang tiyempo sa nabilin nga bahin sang Western Visayas. Posible man nga mag-ulan sa pila ka bahin sang Eastern Visayas, Northern Luzon, kag Mindanao. BHA o Bacolod Housing Authority mga puso ginapahandaan na ang pagdagsa sa mga aplikante sa pabahay program sa LGU pagkatapos ang inaugural turnover of units sining in Disyembre. Yaring balita nga itong gintutukan. Apisar wala pa tinulugan, gikan sila graveyard shift. Diretso sa government center ang mag-live-in partner nga sanday Blessed kag Fredgy. Nagalao mga maini nga makaseparar sang balay upod ang 4 ka makabataan pinagi sa pabahay program sang national government. Target sa maini nga mangin isa sa mga benepisyaryo sa Home Housing Village nga may side sa araw relocation sa Barangay Vista Alegre, Bradco area, kag pila ka coastal communities. Dugay na kami actually ni partner nga plan nga mag-separate, pero syempre sa mahal sang rent subong nami na nga opportunity kay barato lang tapos imo pang balay. Important kasi para makababalad man naman kung paano mga buhay kung ikaw na lang. Si Glessy naman nga tumandok sa Sipalay City kag malawig na nga nagaobra sa syudad sa Bacolod. Nagpasingpalad man. Naganyat kuno ini sa pasalig 2,300 pesos lang ang bulanan nga bayad. Bangod single, may co-applicant sini ang mahimata nga wala pa man pamilya. Updanay kami sing isa ko man ka single man nga sister kag ang may pakaisa man ko ng amo na nga gusto man naman magkabalay. Pila lang maini sa masobra 2,000 ka aplikante sa pabahay program nga ginalauman sang LGU nga mas magdamo pa. 288 tanan ang sigurado na nga makasaylo sa unang 4 ka building. 64 diri posible makaisar na sa units antes pa matapos ang 2023. Once all documents na comply, gina-process mo lang dahil ni Pag-ibig. Kaya gina-evaluate nga daan namon, gina-pre-qualify before namon i-submit sa ila. Ginahigagaw na matapos ang 4-story housing unit condominium style antes ang ginalauman nga pagbisita sa presidente sa December 20. Pagbasa natin sa polisiya para ni sa mga minimum wage earners nga Pilipino, ang pricing ta is per square meter sa ara lang ta sa 55,000 to 65,000. 2,300 nga bulanan ang balayran sa sulod sang 30 ka tuig. Apang Pag-ibig ang wala pa nagpresenta sa ilang computation. Palamakutanon karon sa publiko. Anong guidelines in kaso hindi matatapan ang monthly amortization? Opod, Kiril Gisilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapusong mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 13 days na lang Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kasubong man sa aton mga kapuso abroad, madamo ginasalamat sa pagtutok. Ako si Aidan Priatos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.